Pambubuli ng China, pinapalagana ng Pilipinas. China nagulat sa naging aksyon ng mga Pinoy. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Sa paliwanag kapatid ni Professor Renato de Castro, isang political analyst at isang international studies expert, mayroon naman ng mga implikasyon ang ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipaputol nito sa PCG ang floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal upang pigilin ang mga Pilipinong mangingisda na pumasok sa loob ng bahura. Sa utos ng Pangulo na pagputol sa naturang harang na inilagay ng China, ipinapakita umano ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa food security ng bansa, lalo na't maraming mga mangingisda sa Zambales ang nawawala ng hanap buhay dahil sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. No, unang-una ho, pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no, na in a matter of few hours, he made a decision. Despite of course the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard. Nasa tapat at napakalapit lang sa Zambales ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal at napakaraming isda sa bahurang ito, kung kaya't malaking problema talaga sa mga mangingisda sa Zambales kung hindi sila makakapasok sa Scarborough Shoal. Isa rin naman ang pagpapakita ng tunay na kahulugan ng independent foreign policy ang agarang hakbang o desisyon ng Pangulo kung saan hindi na ito sumangguni sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas sa ginawang hakbang gaya ng Amerika, Japan at Australia. Dahil dito, pinapakita rin umano ng bansa kung paano tayo nakikitungo ngayon sa China, kung saan pumapalag na tayo sa kanilang mga panggigipit na siya namang ikinagulat at hindi raw inasahan ng mga Chino, kung kaya't animoy nataranta ang mga ito sa kanilang mga sagot. Dagdag pa ni Professor De Castro, medyo nag-aalangan din umano ang China sa Pilipinas dahil sa Mutual Defense Treaty nito sa Amerika. Epektibo raw ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, lalo na't bumabalik na ang mga Pilipinong mangingisda roon. Ang tingin palagi ho ng China sa kilos ho natin, nasa likod natin ang Amerika. Nag-decide ho si Presidente na i-cut yun without consulting the Americans para ipamukha ho sa mga Chino, decision namin to. Kasi ang nakasalalay dito ay of course ang interest natin, food security, and of course this is a clear exercise ng independent foreign policy. Malaki rin ang naitulong ng mga combined maritime operation kasama ang iba't ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas. Una, nagpapakita ito na di tayo nag-iisa. Pangalawa, maraming natutunan ng ating mga kasundaluhan, lalo na sa mga pagsasanay na tumutuon sa kung paano mas mapaigting ang pagbabantay sa ating mga teritoryo. Kung matatandaan mga kapatid, naging sunod-sunod ang mga sanib puwersang pagsasanay sa karagatan ng Pilipinas. Kinabibilangan ito ng Pilipinas, Japan, Amerika, Australia at Canada. Hindi pa kabilang dyan ang mga pagbisita sa bansa ng mga barkong pandigma ng ating mga kaalyado. Samantala, binatikos naman ng China ang Amerika dahil sa patuloy umano na pagpapalaganap ng kanilang alyansang militar sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Kabilang na ang karagdagang EDCA site sa Pilipinas. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry Wang Yi na kinokontra ng China ang military expansion at panghihimasok ng Amerika sa security space ng ibang bansa. Partikular na tinututulan noon ng China ang pagtatayo ng Amerika ng mga base militar sa ilang lugar sa Pilipinas malapit sa Taiwan. Ngunit una nang iginiit ng Pilipinas na layunin lamang ng karagdagang EDCA sites na patatagin ang territorial integrity ng bansa. Sa gitna naman ng tensyon na namumuo ngayon sa South China Sea, naglabas ang China ng dokumentong may pamagat na Global Community of Shared Future na naglalayong aksyonan ang mga hamong kinakaharap ng iba't ibang bansa. Ilan rin sa mga konsepto ng dokumentong ito ay ang paglalarawan ng China sa pagiging bukas sa lahat, pagkakapantay-pantay, katarungan, diversity, mutual learning, pagkakaisa at pagtutulungan. Ngunit ang mga sinasabi na ito ng mga Chino ay tila malayong malayo sa kanilang mga ipinapakita at pinagagawa ngayon, partikular na sa agresibo nitong mga aksyon laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Piko na tayo mga kapatid sa paulit-ulit na panggigipit sa atin ng China at bagamat sinasabing mas nakakalamang ang mga inchik na ito kaysa sa atin. Ngunit marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang hindi natatakot at handang lumaban para sa bayan. Katunayan, ayon sa AFP, handang protektahan ng nasa 1.4 milyong mga reservist ang ating mga teritoryo laban sa kung sino mang mga dayuhan na gustong angkinin ang mga ito. Sa pagdiriwang ng ika-44 na National Reservist Week sa Camp Aguinaldo, binigyan diin ang mahalagang papel ng mga reservist sa pagtulong at pagresponde sa oras ng kalamidad at krisis. Nais naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na ripasuhin ang kasalukuyang disenyo ng reserbang puwersa ng AFP. Kailangan na raw
i-update ito para makasabay sa mga bagong banta ng mga modernong panahon na kung saan bukas naman umano sa planong ito ang AFP na nais namang pagsamahin ang regular at reserve force ng bansa. This time we are facing more challenges that are global in nature. So ang ginagawa po natin ngayon is that hindi lamang po yung reserve force ang binibigyan natin ng attention in terms of reorganization but also the regular force. Gusto kasi natin na ma-develop po natin yung total force natin. Samantala, habang tumataas ang mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea, umarangkada naman ang taunang bilateral Navy-to-Navy exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Magtatagal hanggang October 13 ang exercise na tinawag nilang Sama-Sama 2023 kung saan tampok sa bilateral exercise na ito ang training at exercise sa dalampasigan at karagatan upang mas mapalakas pa ang interoperability at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng maritime security operations, maritime situational awareness, logistic at command and control. Nasa 700 sailors at marines mula sa iba't ibang unit ng Philippine Navy ang makikiisa sa mga aktibidad sa NCR at Naval Forces sa Southern Luzon. Gagamitin din sa bilateral exercise ang ilang makabagong assets ng bansa tulad ng BRP Antonio Luna at ang iba't ibang mga Navy aircraft. Sa pangalawang pagkakataon, makikiisa sa exercise ang Japan, United Kingdom, Canada, France at Australia para sa subject matter expert exercise na may kaugnayan sa humanitarian assistance response. Magiging observers naman ang Royal New Zealand Navy at Indonesian Navy. Ang Philippine Navy nilinaw na walang kinalaman sa sigalot sa West Philippine Sea ang naval exercise. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.